Pero mo, ang bilis dumating ang subpoena sa akin. 15 counts. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati na naman sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Ito po ay patungkol pa rin po kay Lolo Pedring, na kung saan po sa ngayon, mukhang ang laki na po ng ipinagbago. Isa po mapapansin natin, kapag po naka-live siya, hindi na ho nagpapakita. Tapos yung mga sinasabi niya ho, minsan pabago-bago. Minsan galit na galit, naghahamon, minsan naman parang nakakaawa ang dating. Pero ang highlight po natin dito, kasi kaninang umaga may binanggit po siya, dumating na raw ho yung kanyang subpoena. So gaano katotoo po yun? Kayo ho ba ay naniniwala sa kanya or hindi? Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow at saka po pwede pong i-like yung mga upload po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, suportahan po natin. Dalawin po natin ang kanilang YouTube channel. At kung okay lang po sa inyo, isama rin po natin mga Lingap partners ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong bagong sinabi na naman po ni Lolo Federico, na kung saan yung kanya daw subpoena ay dumating na. Na kung saan ho, kung iisipin po natin, ilang days pa lang naman, wala pa hong isang linggo, pero ang sinasabi niya po, talagang natanggap niya na yung subpoena. Kung ako pang tatanungin, mukhang malabo ho akong mapaniwala na dumating na po kaagad yon. Pero siyempre po, susundan po natin yung kanyang mga sinasabi. At ang mahalaga po dito, ay nagkakaroon po si Lolo Pedring ng pagbabago. Kung gaano siya katapang ng mga araw, ng mga nakaraang pagkakataon, gaano niya po banatan ang Team Kalingap, si Nabianse, yung tatay ni Bianse, yung tipong naghahamon na kakasaka ba? O subukan niyo na, magdemanda na kayo. Lahat po ng hamon ay sinabi na po ni Lolo Pedring. At ang dating ho ay parang walang katakot-takot ho. Pero sa inyong kaalaman po sa ngayon, mukhang apektado na po siya. Una ho, na napansin natin kanina, hindi na po siya nagpapakita po sa kanyang live stream. Kung saan niya po tinututok yung kanyang camera sa dingding, tapos may mga sinasabi po siya. Tapos ang matindi po dito, mga kabayan po natin, parang ang dating ay may na siya, may parang advance na nararamdaman. Kasi yung isa po sa hina-highlight niya, si Val Santos Matubang daw ho ay masyadong malakas sa diet. Kasi daw ho ay parang dumikit sa mga politiko. Siguro ho mas maganda, kuha po tayo ng konting clips doon po sa ilang mga binanggit po ni Lolo Pedring. Lakas palang influensya niyan. Pero mo, ang bilis dumating ang subpoena sa akin. 15 counts. Oo, dumating na. Kukonsulta ko muna sa bukas. Baka may abogado bukas. Punta ako sa munisipyo. Ito sa munisipyo namin. Lakas palang ng influensya niya, Ni Pastor sa diet. Anak ng weteng. Kaya pala nung una hindi siya makadimanda kasi mahina pa influensya. Ngayon malakas na influensya niya. Dikit sa politiko ngayon yun Ito, certain la Sir Joel. Sir Joel tuloy. Certain la Joel Salcedo Kaya pala si Marlene Chang iyak Hindi palang influensya ni Pastor ngayon sa diet. Dili mo. Mahirapan sila lumakad pero epektibo. Ang galing. Nasampulan ako, ang galing Lanjo. Ganun para kalasot. Kaya pala dumikit sa politiko yan para pag nagdemanda sila, epektibo agad. So yun po, maliwanag po yun Sinasabi niya, siya daw po yung nasampulan. Kumbaga wrong timing siya. Dahil nung mga nakarang araw, hindi pa raw humalakas sa politiko si Kuya Bal Santos Matubang. Pero ngayon nagkaroon ng problema siya kung kailan naman mas malakas si Kuya Bal sa mga politiko. Kasi siya ay medyo parang nabigyan ng subpoena kaagad. Tapos may binanggit pa po siya na dumating na talaga yung subpoena. Sinasabi niya 15 counts. Mga kabayan natin, so mahirap paniwalaan pero i-assume natin, sundan natin yung kanyang kapritsyo. Paano niya nasabi na talagang meron na siyang subpoena? Lakas pa lang influensya ni Pastor sa diet ngayon Pero mo,
Lunes lang pala na isang pa. Webis pa lang, meron na. Kaya pala matagal na ako sinusurveillance dito. Kasi nagpaplano pa lang pala, alam na kagad kung nasan ako. Ayun, dumating kanina. Pero kukonsulta ko muna sa abogado. Kung pwede mag-counter. May 10 days pa naman ako para para sagutin. Pag hindi ko kaya sagutin, magtatago na lang ako. Kaya ngayon pala, tatago ko ito pag mukha ko. Bahala kayo dyan. So ayan po, Lunes daw po na isampa. Tapos Huwebes pa lang, dumating na raw. Yun po ang sabi ni Lolo Pedring, mga kabayan po natin. Kaya sa daw ho, ay magtatago muna. Kaya nga po dyan sa live niya, hindi na nagpapakita. Tapos kung ano po sinasabi niya na parang kailangan magtago-tago na muna siya. So ibig sabihin ho, apektado na po siya. Ibang Pedring na ho ang nakikita po natin sa ngayon. Compared po nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, kung gaano ho katapang si Lolo Pedring. Bakit ho nagbabago kaagad mga kabayan po natin? Ramdam na ho ba talaga ni Lolo Pedring yung kanyang paglalagyan? Pero meron po siya magandang advice sa mga kasamahan niya ho. Yung kanyang mga katropa na against din po sa Team Kalingap. Ito panoorin po natin. Alam ko, swerte nila brothers tsaka nila Payatas. Hindi pa dikit sa politiko nun si Manalo pala yung politiko nun. Tapos may makasanggap ang board member. Anak ng weting. Wala na, tago tayo. Kayo, kung sabagay kayo, nasa abroad kayo. Puta, lugi ako nito. Sa LMG, hindi kasali. Renas Community, ingat kayo. O sa Joel Salcedo, sunod na raw kayo. 15 counts sa akin, ewan ko sa inyo. So ayun po mga Kalingap, magtago-tago na lang daw. Yun po yung kanyang advice. At maswerte daw po yung iba. Dahil noong mga nakaraan pa noon, hindi pa ganun kalakas si Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon, malakas na raw. Kaya lugi daw po siya mga kabayan po natin. At paulit-ulit po siya na siya daw po ay magtatago-tago na lang. So ngayon po, sa huling pagkakataon, tanungin ulit natin si Lolo Pedring, gaano katotoo ba talaga na dumating na ho yung Sobpina? Ito, panoorin natin. Anong huwag maniwala? Ito na nga, dumating na nga. Pinagkakaguluhan na nga nung mga bayaw ko sa kabila. I-consulta daw sa abogado bukas. Buti, biyernes bukas. May bukas pa dyan. Baka sa notary publiko lang. Oo naman. Pagkakapit sa politiko, antimano, kahit walang warrant of arrest yan Pwede kang padampot yan So yan po, maliwanag. Pinagpipilitan niya po na dumating na raw ho. Yun nga daw po, pinagkaguluhan ng kanyang bayaw. Kaya kailangan niya pong pumunta sa attorney, kailangan nilang kumonsulta. So nasa atin na po yan, kung maniniwala po tayo mga kabayan po natin kay Lolo Pedring. Basta sa tingin ko po, mukhang kabado na rin po siya ng kapiraso. Malaki na ho ang pinagbago. At alam niya ho, kung ano ho ang parusa kung sakasakali. May binanggit po sa kung ilang taon. Pwede akong magtago, pwede kong harapin. Kasi cyberbullying pala kaso ko. At hindi pa kayo kasi minor, pero hanggang 6 years lang naman pagka hindi nagpa-reglo. Pero pag nagpa-reglo, depende. So yun po, mukhang tanggap niya kung sakasakali ho na 6 years na makukulong, mga kabayan po natin. So ano ang pinaka-conclusion po natin sa ating maiksing reaction po sa ngayon? Una, yung patungkol po sa Sobpina, parang mahirap paniwalaan po yun. Sa opinion ko lang sa malamang darating po yun, pero hindi naman po ganun kabilis. So ang dating lang po dito, apektado po talaga siya. Tapos pangalawa, alam po ni Lolo Pedring na kahit pa paano may konting impluensya si Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre alam naman po natin, nakilala po siya. Sabi nga wala pang YouTube si Kuya Bal Santos Matubang, tumutulong na siya. So nakilala po siya bilang Bal Santos Matubang na tumutulong. Kung sakasakali man po sa ngayon, may mga konting problema na, may mga konting issue, hindi naman po pwedeng mabura yung mga ginawa ni Kuya Bal nung panahon pa. Mga kabayan po natin. So kung sakasakali man kinikilala siya, may mga kaibigan siyang politiko. So ano magagawa natin? Ang isipin na lang po natin, ang batas po sa Pilipinas ay fair naman. Kaya sana wag masyadong kabahan si Lolo Pedring. Pero halata na malaki na ang pinagbago niya. Actually po kanina, doon sa ating live stream, may isiningit po tayo. Parang malaki po ang kanyang tampo. Doon sa mga ilang nakapaligid po sa kanya, yung ilan sa mga nagsulsul sa kanya, parang nagtatampo siya. Kasi daw ngayong nasa labanan na, kumbaga, wala naman. Ang sinasabi daw ay puro support. Pero pagdating sa panahon na kailangan na, wala naman daw So ganun pa rin ang konklusyon natin kay Lolo Pedring. Mukhang pabago-bago pa rin po yung kanyang mga sinasabi. At aramdam natin na apektado po talaga siya. So magsilbing aral sana ito. Sa ilan pa, sa ibang mga kababayan po natin na paminsan-minsan
ay hindi masyadong nag-iisip kung ano ang po pwedeng maging resulta o kaya kahihinatnan sa mga bagay-bagay na pinagagawa po natin sa kapwa. So magsilbing aral po yan. So maraming salamat po sa inyo. Ilang po muna siguro ang ating maiksing reaction video patungkol nga po dito sa usapin ni Lolo Pedring at saka po yung demanda ni Nabianse, tatay ni Bianse at saka po ni Kuya Bal Santos Matubang. Abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na pong update patungkol po sa bagay na yan. Ang masasabi ko lang po dito, maraming salamat sa mga viewers po natin na lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po, yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo ba ito nagustuhan, pwede rin po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kami ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!